Lakers, may matinding plano para kay Giannis Antetokounmpo. Pero bago yan, alam nyo ba mga idol, na maaari sanang magkaroon ng Denver Nuggets ng ilang championships gamit ang dalawang halimaw na sentro? Oo, dalawang malalakas na big man sa katauhan ni Nikola Jokic at Jusuf Nurkic. Noong 2014 NBA draft kasi, kinuha ng Chicago Bulls si Jusuf Nurkic bilang 16th overall pick, pero agad siyang na-trade sa Denver Nuggets bilang bahagi ng isang draft night deal. Kasama niya sa trade si Gary Harris at kapalit nito, nakuha ng Bulls si Doug McDermott. Samantala sa parehong draft din, kinuha ng Denver si Nikola Jokic bilang 41 overall pick, isang unknown big man mula Serbia na hindi pa agad pumunta sa NBA. Pero pagdating ng 2015 to 2016 season, nagsimula nang magsama si Jokic at Nurkic sa court. Inakala ng Denver na magiging panalo ang tambalan ng dalawang traditional centers na pwedeng magdomina sa paint, pero hindi naging maganda ang resulta. Pareho silang may size at presence sa ilalim, pero dahil halos pareho rin ang style ng laro nila, naging mahirap silang pagsabayin. Unti-unting lumitaw ang husay ni Jokic sa passing, playmaking at basketball IQ, habang si Nurkic na dating starter ay nabawasan ng minuto at naging frustrated sa kanyang role. Dahil dito, humiling siya ng trade. At noong February 2017, ipinadala siya ng Denver sa Portland Trail Blazers kasama ang isang 2017 first round pick kapalit ni na Mason Plumlee, isang 2018 second round pick at cash considerations. At dito na, nagsimulang muli si Nurkic. Sa kanyang unang season sa Portland, nag-average siya ng 15 points, 10 rebounds at 3 assists per game at naging solid na starter sa ilalim. Tinulungan niya ang Blazers na makarating sa Western Conference Finals noong 2019 kasama sina Damian Lillard at CJ McCollum. Sa kabilang banda, maganda rin ang naging epekto ni Mason Plumlee sa Denver. Noong 2020, naging bahagi siya ng Denver team na umabot sa Western Conference Finals pero natalo sa kamay ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos ng season na yon, umalis si Plumlee sa free agency habang si Nurkic ay patuloy na naging anchor ng Blazers sa loob. Pero dumating ang pagbabago. Noong September 2023, isinama si Nurkic sa isang malaking 3-team trade. Napunta siya sa Phoenix Suns habang si DeAndre Ayton naman ang napunta sa Portland. Habang si Jokic mas lalong lumakas. Nanalo siya ng MVP noong 2021 at 2022 at muling itinanghal na MVP noong 2024 season. At higit sa lahat, pinangunahan niya ang Denver Nuggets sa kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2023. Kaya isipin nyo na lang mga idol, kung nag-click lang sana ang tandem ni Nurkic at Jokic, paano mo pipigilan ang dalawang big man na parehong malakas, matalino at dominante sa ilalim? Kung si Jokic nga lang ay hirap ng bantayan, paano pa kung may kasama pa siyang halimaw na gaya ni Nurkic? Samantala, tila may binubuong bagong plano ang Los Angeles Lakers. Isang plano na kahawig ng ginawa nila noon kina Shaq at Kobe, at sa mas bagong panahon, kina LeBron James at Anthony Davis. Balikan muna natin ang kasaysayan. Noong 1996, nakuha ng Lakers si Kobe Bryant sa pamamagitan ng draft night trade mula sa Charlotte Hornets. Matapos nito, pinirmahan ng Lakers si Shaquille O'Neal bilang free agent mula sa Orlando Magic. Ang naging resulta, 3 sunod-sunod na NBA championships mula 2000 hanggang 2002. At kahit umalis si Shaq, hindi tumigil ang Lakers sa paghahanap ng partner para kay Kobe. Noong 2008, kinuha nila si Pau Gasol mula sa Memphis Grizzlies. At dahil dito, muling bumalik sa finals ang Lakers. Back-to-back championships noong 2009 at 2010 ang isinukli ni na Kobe at Gasol. Fast forward tayo sa bagong era. Pumasok si LeBron James sa Lakers noong 2018 bilang free agent. Pagkatapos ng isang season, kumuha agad ang Lakers ng isa pang superstar. At ito nga ay si Anthony Davis via trade mula sa New Orleans Pelicans. Ang naging bunga, championship agad noong 2020. Kaya ngayong 2025, tila uulitin na naman ng Lakers ang matagal na nilang formula. Maghanap ng dominanteng superstar para ipares kay LeBron. At ang pangalan ngayon, Giannis Antetokounmpo. Bagamat hindi naging matagumpay ang unang season ni na LeBron at Luka Doncic sa Lakers, may oras pa para ayusin ang lahat. At kung makukuha nila si Giannis, pwede na namang bumalik sa tuktok ng NBA ang Lakers. Bakit nga ba ito posible? Ayon kasi sa ilang ulat, first time sa kanyang career na open si Giannis sa posibilidad na lumipat ng team. 3 sunod na taon nang natatanggal sa first round ng playoffs ang Milwaukee Bucks. At ngayon, si Damian Lillard, ang kanyang co-star, ay may malubhang Achilles injury na maaaring magpaupo sa kanya buong regular season. Hindi lang yon. Ang ilan sa mga championship teammates ni Giannis gaya ni na Brook Lopez at Bobby Portis ay parehong magiging free agents ngayong off-season. Ibig sabihin, unti-unti nang nawawala ang suporta para kay Giannis sa Milwaukee Bucks. Dagdag pa riyan, halos wala na ring assets at future first round picks ang Bucks para makakuha ng panibagong superstar na sasalo kay Giannis sa laban. Dito na ngayon papasok ang Lakers, isang big market team na pinapangarap puntahan ng maraming European players at may kasaysayang puno ng championship banners.
may mga assets pa rin naman ang Lakers at kung kailangan isama si Austin Reeves sa trade package, maaaring magka-interes ang Bucks. Oo, maraming teams ang interesado tulad ng OKC Thunder at San Antonio Spurs na parehong may malalalim na assets. Pero kung pangalan at legacy ang pag-uusapan, Lakers pa rin ang frontrunner. At ngayong season kahit may mga issue sa team, nag-average pa rin si Giannis ng 30.4 points, 11.5 rebounds at 6.5 assists per game. Elite numbers na kayang magdala ng kahit anong team pabalik sa finals. Kaya isipin nyo na lang mga idol, paano kung magsanib puwersa si Giannis at LeBron o si Giannis at Luka sa loob ng Crypto.com arena? Maaring ito na ulit ang simula ng panibagong dynasty. Huwag kalimutang mag-like, share at i-follow ang page para sa mga susunod pa nating NBA updates at malulupit na kwento sa likod ng liga.